Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, June 3 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago po natin simulan, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinagulob mo ngayong araw po ng Miyerkules. Pag-ingat mo po ako, gayon din po ang manunod po ng channel na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, isang low pressure area na naman po ang ating namo-monitor at ito po ay nasa kanlurang bahagi ng ating bansa. Namataan po itong low pressure area na meron pong lokasyon ng 495 kilometers northwest o Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ito po ay nasa yellow warning o nasa low chance po ang kategorya para maging isang tropical depression, pero pinapalakas po ito ng southwest monsoon or hanging habagat. May chance rin po ito ma-develop bilang tropical depression kung mas palalakasin pa po ng habagat. Pero bago ho tayo magpatuloy, baka makalimutan ho ninyong i-like, i-share, at i-subscribe po ang ating YouTube channel para lagi po kayong ma-update sa lagi ng ating panahon. Ngayon po, alamin po muna natin sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ang lagay po ng ating panahon. And then, i-explain ko po yung mga senaryo na pwede pong mangyari kapag na-develop po ang low pressure area. Kung makikita ho ninyo sa ating forecast weather condition po na tinatawag, apektado pa rin po tayo o apektado po tayo ngayon ng southwest monsoon or hangin habagat. Sa area po ng Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, kasama po ang Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Asahan po natin ngayong araw po ng Miyerkules. Ang weather condition po mga kababayan ay tinatawag natin na occasional rains. Pag occasional rains po, ito yung mga ulan-ulan po kada oras po, no, or yung tinatawag nating mabilis ang pag-ulan or maramihang pag-uulan po ngayong araw po ng Miyerkules. So meron po tayong mga impact na pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, the rest po ng Ilocos Region, the rest ng Central Luzon, the rest po ng Calabarzon, the rest ng Mimaropa, ang weather condition naman po dyan, asahan po natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil pa rin po sa southwest monsoon or hanging amihan. Ang southwest monsoon po ang ating pangunahing weather system ngayon na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Bagamat wala naman tayong aktibong bagyo na, meron namang low pressure area sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay mataas po ang tsansa ng mga tinatawag natin na localized thunderstorms. And usually, bandang hapon naman po yan. Lagi pong sinasabi sa atin ng mga kababayan natin na meron bang panibagong bagyong susunod, no, pagkatapos ng Doming. Ngayon po kasi double check natin sa ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential. And then kung makikita ho ninyo, meron tayong mga mapang sinusundan para sa banta nga po ng posibleng bagyo na mabubuo sa mga susunod po na mga araw. And double check po natin yan mga kababayan, nakita po natin sa ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential, may sama ng panahon na madedevelop dyan po sa mikalurang bahagi ng ating bansa. At nakita na nga po yan sa ating forecast. So ngayon, alamin muna natin yung tinatawag po natin na heavy rainfall outlook dahil po sa southwest monsoon. Ngayong araw po, no, merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ang aasahan sa may Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Bukas naman po ng hapon, asahan po natin ang 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan po sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Pagdating naman po ng Friday po ng hapon, meron din tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at sa area po ng Bataan. Yan po ay dahil sa umiiral na habagat, no, o southwest monsoon, at tayo kung pinapaalala, kapag meron po tayo o nasa habagat season tayo, madalas po ang mga pag-uulan and usually bandang hapon po yan at inaabot pa po minsan sa gabi. Ang habagat po ay hindi naman all the time po, no, buong buwan talaga yan magpapaulan. Pero din naman tayong tinatawag po na mga monsoon break, no, yung pansamantalang pagkawala po ng habagat. Kaya ang kinakailangan natin sa ngayon is maging alerto sa banta po ng mga pag-ulan. Officially, wet season na po tayo o tag-ulan season na tayo. Kaya kinakailangan mga kababayan natin ay maghanda sa posibleng banta ng mga pag-uulan ngayong hapon.
Ngayon naman, kung titignan po ninyo, pasilip po sa inyo yung tinatawag natin na live weather forecast o live weather system natin, and then makikita nyo po dito mabuti na wala naman tayong aktibong bagyo na, yung Doming wala na, nakalayo na po. No? Ito po, pasilip po sa inyo yung tinatawag natin na epekto po ng habagat, kasama rin po yung low pressure area na nasa low chance ang category para ma-develop po bilang bagyo. Kung makikita ho ninyo, mga kababayan, no, ito papasilip kong mabuti at kailangan po kasi makita nating mabuti ang sitwasyon po ng lagay po ng ating panahon ngayon, lalo na po dito sa banta ng panibagong low pressure area na ating minomonitor. Actually, itong minomonitor natin na panibagong low pressure area, may tsansa ito na mas dumikit pa sa kanlurang bahagi ng ating bansa, pero wala pa namang landfall scenario na nakikita. Kung makikita nyo sa ating screen, ay wala naman na tayong aktibong bagyo ngayon, no, sa kasalukuyan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa kanlurang bahagi ng ating bansa, nandiyan na yung epekto ng habagat o southwest monsoon. And then kitang-kita naman natin sa sirkulasyon ng hangin na meron tayo ngayon sa ating screen, yan yung epekto ng habagat na medyo malakas-lakas. Lagi ko pinapaalala nga, first week talaga ng June, ang ragasa no, or pag-epekto po ng habagat sa malaking bahagi ng kanluran ng ating bansa. At dahil nga po meron tayong tinatawag na low pressure area dito, ito kung makikita ho ninyo, yung nagsisirculation na hangin nyo, circulated na hangin na yan, yan po yung LPA na nasa low chance po ang category. So, papaano ang mangyayari dito sa low pressure area? Lalakas ba to kailan? At kung kailan po madedevelop bilang bagyo? Doon po sa ating tinatawag na advanced weather system, sa advanced weather forecast natin, nakikita po itong LPA na yan na posibleng ma-develop sa second week pa ng June, no, bilang isang tropical depression. Pero layo ko sinasabi, may mga chance na pang pagbabago. Ang chance naman kasi para ma-develop po ito bilang tropical depression, mas mataas ngayon dahil nandito siya sa area ng southwest monsoon o hanging habagat. Kung ang senaryo po natin is malayo sa habagat o nandito sa bandang silangan ng ating bansa, hindi siya masyadong maapektuhan o hindi po mangyayari yung tinatawag natin na intensification. Pwede itong mapunta sa tinatawag din natin na rapid intensification once na mas palakasin pa ng habagat ang epekto po ng LPA o low pressure area. Kaya nga po ang sinasabi natin, ngayon pa lamang po, mag-ingat na yung mga kababayan natin. Buwan po ng June ay nasa 1 hanggang sa 2 bagyo ang posible pong mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming nagtatanong kung ano ba ang pangalan ng bagyong susunod. Ngayon pong first week po ng June o kapag na-develop na itong low pressure area. Ang panibagong bagyo po ay tatawagin nating bagyong Esther kapag na-develop ito na buo sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero kapag ka naman ang isang bagyo nasa labas pa, bibigyan po yan ng international name at hindi yun pasok sa ating bagyo name, no, sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon naman po, ang mga posibleng maapektuhan nito, lagi ko sinasabi, kanlurang bahagi ng ating bansa. Madalas dyan, ito no, laging naghihintay yung parte ng Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Yung mga area na yan, ngayon po ay nakakaranas ng mga pag-ulan. And usually yung mga nakaraang linggo pa yan, sobrang init na init. Alam natin na gusto ng pag-uulan ng mga kababayan natin yan. Baliktad din ang nangyayari ho ngayon. Kung kailan ho nakalabas na ang bagyong Doming sa ating par, ng mga nakarang araw pa, ngayon naman po nakakaranas ng mga tuloy-tuloy na mga pag-uulan dahil yun sa habagat. At tayo ko nga sinasabi sa inyo, i-enjoy natin ng mga nakarang linggo yung panahong maganda dahil ngayong pong week talaga ng June hanggang sa mga susunod na buwan, nagkakaroon po ng mga pag-uulan madalas sa hapon. Kung wala namang habagat o humina naman ang habagat, nagkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break, doon naman tayo sa mga localized thunderstorms, makakaranas sa mga pag-uulan. At ipapaalala ko, meron tayong dalawang kategorya sa localized thunderstorms. Meron pong severe at merong normal na thunderstorms. Ito po, no, bago natin anuhin to, bibigay ko muna kayo ng mga paalala dahil importante na ngayon pa lamang po ay maabisuhan tayo. Unang-una, kinakailangan ho mag-antabay kayo sa ating channel at para doon po sa update ay malaman ho ninyo mga senior natin, mga kababayan natin dyan na lagi kong inaalalayan ay mag-antabay lagi sa ating weather update. Yung pangalawa, lagi ko po sinasabi, yung parte ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Visayas, Luzon, Mindanao, ngayon pa lamang po yung mga crowded places, yung mga low-lying areas, maglinis po ng basura. Napakaraming basura niyang nagkalat kapag nagkaroon po ng biglang bugso ng mga pag-uulan, mabilis ang pag-flow ng pagbabaha ng tubig, no? Hindi masyadong nakaka-flow dahil nga sa mga kanal maraming nakabarang basura.
Yun yung number one, isang cause din kung bakit tayo nagkakaroon ng mga pagbaha. Yung pangatlong paalala ko, na kailangan ho mag-imbak tayo, mag-stock tayo ng pagkain na tatagal ho ng pang ilang araw. Hindi naman natin sinasabi na tuloy-tuloy yung ulan, pero iba kasi yung na-stock na tayo ng pagkain sa loob ng ating bahay para hindi na po tayo labas ng labas. Lalo na po yung mga senior natin na hindi na masyadong nakakalabas dahil nga po medyo may edad na, kailangan mag-stock po ng pagkain. Yung isang paalala ko pa po, lagi ko sinasabi, na kinakailangan po ay i-double check natin ang ating mga kabahayan. Mga bubong, baka mamaya po may mga tulo, no? Hindi maayos ang pagkakadapat ng bubong. Pag nagkaroon ng biglaang pag-uulan, mapiperwisyo ho tayo. Lalo ho ngayon, napapadalas na mga pag-uulan tuwing hapon at minsan inaabot pa po yan hanggang sa gabi. Alam naman natin kapag ganitong habagat season, tag-ulan at ho talaga ito. Ito yung tinatawag natin na bagyo season. Pero marami pa rin naguguluhan. Bakit laging naisisingit yung Super El Nino? Ito po, no, ay mabilis ang paalala ko lang sa inyo na ang Super El Nino is late 2026 pa yan. Pwedeng pong maramdaman o maranasan. Tuloy pa rin tayo ngayon sa habagat season o sa tag-ulan season. Nararamdaman na natin yan madalas po tuwing hapon. Yung isang paalala ko pala, yung sinasabi, dapat yung mga importanteng gamit, isiplock po natin, ilagay natin sa mga lugar, no, mga place na hindi po mababasa kapag nagkaroon po mga pagbabaha o bigla pong pag-uulan. Yung isa pa, importante, pag-pray po natin na itong LPA ay hindi po ma-develop bilang isang malakas na bagyo dahil nga po, ang tsansang ma-develop nito bilang bagyo ay tumataas dahil katabi niya o nasa gilid lamang niya yung hanging habagat o southwest monsoon. Parte ng Western Visayas, Western Luzon ang pwede pong maapektuhan ng trap ng low pressure area na ito kapag lumakas pa po sa mga susunod po na mga araw. Wala po tayong magagawa sa ngayon kundi itong pantayan natin yung sirkulasyon po ng hangin, yung magiging lugar na madadaanan o maapektuhan. Kaya po, no, parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, mag-ingat. Ngayon po, kahit walang bagyo, ay madalas ang pag-uulan. Dahil nga po, kay cloudy skies na tayo ngayon dahil po sa habagat o southwest monsoon. Nagsisirculate na po kasi yung hangin yan. So ngayon po, i-summarize natin ang pangunahing weather system pa rin natin na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, especially po sa kalurang bahagi ng ating bansa ay ang tinatawag po natin na habagat o southwest monsoon. Southwest monsoon, kayang magpa-intensify ng mga LPA o low pressure area kapag mas malapit sa kanya. Kaya po ang parte ng kanlurang bahagi na mayroong low pressure area dyan sa Micalayan Islands, Palawan, ay mataas ang chance ang ma-develop bilang tropical depression sa mga susunod na mga oras o mga araw. Kaya kailangan i-monitor natin yon time to time dahil nga po yun ang pwedeng o posibleng maging banta ng panibagong bagyong madedevelop sa mga susunod na mga linggo. So mga kababayan, dito po muna tatapusin ang ating update. Short update po muna tayo. Hanggang susunod po. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po.